Ngayon, May 2. So, Apo. kamatayan ni Jose Abad Santos. So, isipin mo, anong kinalaman niya sa buhay ko? Kung ikaw ay taga Maynila, anong alam natin kay Jose Abad Santos? Pangalan siya ng isang stasyon ng LRT. Pero hindi natin alam, ito ay isang Chief Justice na nung panahon ng World War II, nung panahon ng Hapon, nung umalis sila Quezon, Manuel Quezon, siya yung tinalaga na caretaker ng gobyerno. Siya, in short, siya yung namumuno nun. At nung dumating yung mga Hapon, mas pinili niya ang mamatay kesa sa makipag-work with the Japanese. Siya yung isa rin. So hindi natin alam yung kasama natin araw-araw. Ay may mga kwento na, wow, may gantong Pilipino pala. Yes. So mas pinili pa niya mamatay kesa sa sabihin that he worked with the Japanese. Yes. And considering maraming napakadaling mag-collaborate. Pero siya, pinili niyang mamatay. At nung umiiyak yung anak niya, sabi niya, Pipito, huwag kang umiyak, do not cry. Kasi bibihira lang daw yung nabibigyan ng pagkakataon na ganito na mag-alay ng buhay nila sa bayan. Ang corny pakinggan ngayon, pero minsan baka kaya corny yung bayan natin dahil sa mga, ayaw natin maniwala sa mga kakornihan na ganyan. Yes, yun nga yun, sir. Isa siya, si Jose Abad Santos, sa tatlong muka na nasa aling pera natin. Yes. 1,000 pesos. Tatlo sila. Lahat sila ay yung mga martir ng World War II.